Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Ana. At ito ang kanyang kwento. Siya si Ana, 23 years old pa lang at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Nagkayayaan sa kanilang opisina na magpunta sa Tagaytay sa darating na day off. Niyaya niya ang boyfriend niya. Ngunit may pasok pala ito. Kaya nagpasya na lang na sumamang mag-isa. Nagbihis siya ng sando lang na damit. Pero may pamatong na jacket. Ang pangibaba naman niya ay palda na hanggang tuhod ang haba. Nagkita-kita na sila ng mga kaopisina. 6 lang silang makakapunta. 2 silang babae at 4 naman ang lalaki. Van ang kanilang napiling sakyan. 2 silang babae na magkaopisina. Ang 4 na lalaki naman ay hindi niya kilala. Pero yung isa ay BF ng kaopisina niyang si Donna. Sa van pa lang ay nagkukulitan na sila hanggang makarating sa kanilang pupuntahan. Kumuha ng cottage na overlooking sa volcano. Grupo lang nila ang tao doon. Kumain at nagpa-picture taking sila. Masaya ang naging lakad nilang magkakasama. At lumipas pa ilang sandali ay umalis ang BF ni Donna para bumili ng maiinom. Pagbalik nito ay nagsimula ng uminom ang mga kasama nilang mga lalaki. Binigyan nila ito ng isang shot at tinanggap naman ito ni Ana dahil naisip niya na minsan lang naman iyon. Si Donna naman ay hindi pwedeng uminom dahil ito ay buntis. Katagalan ay medyo nahihilo na si Ana at naihi. Hindi niya namalayan na ang BF ni Donna ay wala dahil umihi din. At isa lang ang banyo na medyo may kalayuan. Nagpaalam si Ana para umihi. Samantalang tuloy naman ang inuman ng 3. Si Donna naman ay nakatulog na. Nagmamadaling pumunta sa banyo si Ana dahil na rin sa tawag ng kalikasan. At hindi niya namalayan na nasa loob pala ng banyo ang BF ni Donna. At ito'y umiihi din. Hindi nakasarado ang pinto, kaya binuksan niya ito. Nagulat siya nang makita niya ang BF ni Donna na nakalabas Junjun. Nakatatapos lang palang umihi. Hindi nakagalaw si Ana dahil sa pagkabigla. Kita niya ang malaking pagkakaiba ng sukat nito kumpara sa BF niya. Nang mahimasmasan ay nagsorry si Ana. At nang tumalikod na siya para umalis, ay biglang hinawakan sa kamay ng BF ni Donna at pinigilan sa paglabas ng pinto. At ito'y hinila sa loob ng banyo. Isinarado niya agad ang pinto nito. Hindi nakagalaw ang dalaga. Naunahan na rin kasi ng kaba. Pinaharap siya ng binata at kinuha niya ang kamay ni Ana at pinisil-pisil ito. Napatitig naman si Ana sa lalaki at parang nagtatanong ito kung ano ang gustong gawin. Nagtataka din siya sa kanyang sarili. Bakit hindi siya makagalaw sa mga sandaling iyon? At patuloy pa rin ang paghawak ng lalaki pagpisil sa kanyang kamay. Binasag ng BF ni Donna ang katahimikan at sinabihan siya na wag daw matakot. Hawak niya pa rin ang kamay ni Ana at pinipisil-pisil na may kasama ng paghimas. Habang nabato-balani naman ang dalaga.
Hindi man lang nakapalag ang seksing dalaga dahil sa kabiglaan. Nagsalita uli ang binata at sinabing kung ngayon lang ba siya nakakita ng ganyan. Sinabihan uli siya ng babe ni Donna kung pwede daw ay paglaruan niya ang bagay na yun sa kanyang kamay. Para namang namagneto ang dalaga at naging sunod-sunuran sa BF ni Donna. Naging urong-sulong ang kamay niya sa bagay na yun. Natawa naman ang lalaki at sinabihan siyang ipagpatuloy ang ginagawa dahil total ay naumpisa na nila yun at mahirap nang mabitin. Sinabi ng babe ni Donna na titigil lang daw siya pag napaputok na niya ang bulkan. Kaya bumalik ang dalaga sa kanyang ginagawa at binilisan ang paggalaw ng kamay. Halos sinabot sila ng 10 minuto sa ganong posisyon. Nagulat na lang siya nang bigla siyang pinatayo at pinatalikod sa lababo. Alam niyang gusto siyang galawin kaya sinabihan na niya na huwag itong gawin at gagawin niya na lang ng mabilis ang ginagawa niya kanina hanggang marating ang hangganan. Sinabihan rin siya ni Ana na hanggang ganun lang ang kaya niyang gawin dahil babe pa lang niya ang nakakagalaw sa kanya. Sinabi naman ng binata na hindi niya ito gagawin sa kanya. Panunuorin lang daw niya ang dalaga habang nakatalikod. Pumayag naman si Ana. Itinaas ng lalaki ang kasuotan niya. Hiyang-hiya ang dalaga dahil nakalabas na ang likod niya sa harap ng BF ni Donna. Alam niyang nagbimilagro ang binata sa ginagawa. Nagsalita ulit ang binata at hahawakan niya lang daw ang kanyang likod para mabilis niyang marating ang langit. Pumayag na rin si Ana dahil wala na rin siyang magawa. Habang ginagawa niya ang paglalaro ay dinadama din ang laman na yon. Hindi alam na iba na pala ang balak niya. Kinuha niya ulit ang kamay niya at sinabing siya na daw ang gumawa nun, habang panay pa rin ang pagpapala ng binata sa kanya. Sinunod naman ito ng dalaga para matapos na. Naramdaman ang paulit-ulit na pagdama sa umbok na yon sa kanyang likuran. Medyo binuka pa nito ang kanyang mga hita para mas lalong magkaroon ng espasyo sa kanyang ginagawa. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Bibitinin ko muna kayo ng konti. Hanggang sa muli, maraming salamat.